Right. Good afternoon, good evening, and good morning sa ating lahat. Nasa ang bansa ka man, di ba? Right now, ayun. So, thank you so much po sa pag-spotlight. Ayan. So, by the way po, I'm your host for tonight. Ayan. So, I'm Coach Jan Z po. Ayan. Sa mga nandito po sa Zoom event natin right now, ayan. So, paki-ready po ng ating ballpen and notebook para sa ating training. Kasi eto, napaka-importante po ng training natin. But before that, ayan, so paano po muna ako? Ayan, pa-type muna ako ng number 1 if loud and clear niyo po akong naririnig. Ayan, so pa-type naman po ako ng number 1. Ayan, so si Coach Riza, si Coach Ban, ayan. So thank you so much po sa mga nag-type. Ayan, syempre para ma-shoutout din namin kayo. 'Di ba? Kung nasa ang bansa or nasa ang lugar po kayo right now, ayan. Type niyo po kung nasaan po kayo ngayon. Ayan, so pa-type po ako kung nasaan lugar po kayo ngayon para at least ma-shoutout po namin kayo bago po tayo mag-start. Ayan, so ayun si Ma'am Risa, okay, from Bulacan, Caloocan, yung dami, Okinawa, Japan, si Ma'am Narisa. 'Di ba? So ang dami nating participant right now, nasa 20,000 plus po tayo. Nasa 20,000 plus po tayo ngayon. Ayan, so kindly pasend po muna ako ng link sa mga business partner po natin na nasa iba't ibang bansa, mga business partner po natin na nandito lang din po sa Pinas para sila mismo, okay, matuto po mismo sa training po natin. Kasi eto, bigyan ko na lang po kayo ng idea. Yung training po natin, isa po to sa mga pinaka-importante, 'di ba, na kailangan nating matutunan the moment na nag-start po tayo dito sa business. Okay? Okay, kasi dito lang naman po ituturo sa atin ng trainer po natin. Okay, yung kung ano ang kinalaga ng training natin ngayon, 'di ba? Hindi naman din tayo mauna doon. So ngayon po, ayan, pa-share muna po ako ng link sa mga business partner po natin. Okay po. Ayan. Ayun. 20 tayo pag hindi po dumagdag. Okay, ng at least isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay, 25 di po muna tayo mag-start. Ayun. So anyways, yun. Para mag-start po tayo sa ating training, 'di ba? Bigyan ko po kayo ng ating idea. Okay, ito po is mastery sa pagpo-prospect naman po. Ngayon, ito naman po para sa mga medyo nahihirapan or challenging sa kanila, 'di ba? Yung paghahanap po ng kausap, okay, sa chat, video call, or Facebook ads man yan. Etong tao na po to, napaka-credible, 'di ba? Kasi isa man lang din po siya sa napakalupit. Okay? And grabe din po yung mga nakakausap na ito. Kaya hindi ko na din patatagalin pa. Okay? Our trainer for today, for tonight, di ba? She is six figures earner and Ascenius Prime Core and also, okay, a AI pioneer. Let us all welcome Coach Lizelle Cinco. I am strong, I am resilient, I go hard, one in a million. I'm doing whatever I feel like. I'm staying out late, go all night. I'm popping off, I'm taking off. Yon. Thank you so much, Coach Jan Zil, yan, sa napakalupit po natin. And syempre, napakapogi na host. Yan. So, galing pa yan sa labas kasi nakaano po kami ngayon, yung schedule namin is, ang tawag po nun ay side quest. Yan. So, dito sa switch on, kami po kasi ay mga full-timer. Yan. So, pinapagawa sa amin ay mag-side quest. So, pupunta sa labas. Yan. Kaya ang ituturo ko po sa inyo, very, kumbaga, relevant kasi pinapagawa na po ito sa amin. So, yon, I know for sure, kilala niyo po ako. Yan. So, I'm Lizelle Cinco. Yan. All the way from Masbate. Yan. Pero na mulat dito sa Yan. So, sa mga lahat na nandito sa Zoom event natin right now, mas maganda, akayin po natin yung ating mga leaders din. Yon, mga leaders din para at least ma-maximize po natin itong training.
So, kasi, di ba, kanina kung nagbabasa po kayo ng GCs, di ba po nag-send yung ating founding partner, yan, shout out to our founding partner, Mentor Jackie Concepcion. Kung napanood niyo po yung Art of Prospecting sa field, so, kumbaga, pinanood ko kasi yon and dati pa napanood ko na siya. Nakakatuwa kasi talagang, sabi nga, di ba, back to basic tayo. Okay? Ako, para at least, alam nyo na, kilala nyo na ako. So, I'm Lizelle Cinco. I'm a college graduate. Yan. So, isa po ako sa natulungan ng community natin as San Jus Prime. And isa po ako sa mga ginaguide and inuhone ng ating founding partner and ating SP. Yan. Mentor Jackie Concepcion and of course, Mentor Christine Bahoy with the help also of our success partner, yan, Mentor Juliana. So ngayon, ang topic po natin is prospecting. Okay po? Kaya hopefully, nandito po yung ating mga leaders. Okay? So, nandito ka man sa Pilipinas, sa ibang bansa ka man, so long as you are a leader na, ibig sabihin, you are a part of the community na, the company, official member ka na, mas maganda nandito ka po. Bakit? Kasi the next step to earn your goal income here is ito pong ituturo ko po sa inyo. So I know for sure na talagang latag na, sabi nga po ng ating founding partner, plug and play na dito. Okay po, nagpo-provide na po siya ng leadership training, new ascenders orientation. So, kumbaga talagang when it comes sa attitude, leadership, talagang latag na sa atin. Pero bigyan nyo din po ng chance na matutunan itong skills. Kasi kumbaga, ito na po yung kailangan nating gawin para at least magamit po natin yung, syempre, skills, attitude, and mindset given na sa atin, pinoprovide na yon. So, may other segment pa po na kailangan natin din i-consider itong skills. So, very important na at least, yan, magawa po natin ito. So, shout out sa lahat na nandito right now. You are an official member. I know for sure you will become a great leader. Time will come. Yan, the moment na ma-apply mo din po ito. So, yan, your success starts with the basics. Okay? So, di ba, naturuan na tayo, yung attitude, yung mindset, yung leadership, nilatag na po sa atin ng ating founding partner. So, ngayon naman, ano yung next things to do natin? Okay? So, eto po. Yan. So, ang pag-uusapan natin, prospecting. This is the number one na, kumbaga, dapat na gawin natin. Kasi syempre, ito po yung talagang realization ko kanina. Since nga I am a pandemic baby, kung tinatawag. So, naging part po kami ng ganitong industry through online. Kaya malaking adjustment po sa akin na maghanap ng tao sa labas kasi hindi po ako used to it, di ba? Pero I accept the challenge kasi nga, syempre, kung hindi nagpagod, hindi nagpatinag, di ba? Kumbaga, yung taong nag-prospect sa akin, edi sana wala pong magti-training ngayon. Di ba? Kung napanood niyo po yung sinend kanina ni founding partner na Mentor Jackie, yung video kanina sa GCs natin. So, talagang totoo naman talaga. Di ba? Sa isip-isip ko, kung hindi naman naglakas ng loob yung upline ko, yan. So, talagang hindi ako makakapunta sa industry na to. Okay, kaya kanina lumalabas kami, ang schedule namin 1 to 5, side quest kami, pupunta kami sa mga schools. And kahit hindi estudyante pinapa-approach sa amin, 10 yung kailangan namin ma-approach. Magpo-prospecting muna. Ibig sabihin, makikipag-meet muna kami, kukunin namin yung Facebook. Yun muna yung pinapagawa. Tapos sa Thursday, goal naman papuntahin dito. Kasi ang goal ni Mentor Joseph Lim, ito po sa lahat po ng nandito, yan, empleyado ka, OFW, kung may anak ka pong estudyante, mas maganda mapasok mo po dito sa industriya natin. Kasi nakafocus po yung company natin hindi lang po sa mga OFW, hindi lang po sa mga empleyado, kundi pati po sa mga bagong mukha na i-build ng ating CSO, ng ating founding partner. Nakafocus po kami doon kasi ang sabi ni Sir Joseph Lim, pagbaba niya dito sa Bicol, may hiwalay po siya na imi-meeting niya po yung mga side quest, yung mga estudyante na gusto magkaroon ng side hustle. So, doon ko na nagagawa yung prospecting. Kasi sanay lang po ako sa prospecting online.
Kasi nga, kahit hindi ka maligo, di ba? Yan, unfriend ka lang ng unfriend, di ba? So, kumbaga, yun yung pinakamabilis. Pero kanina, talagang sabi ko, I conquer the fear, the doubt, kasi sabi nga, di ba, kung hindi naman talaga naglakas ng loob yung taong nakapag-share nito sa akin, for sure, wala ako dito. So ngayon, ano ba yung prospecting? Para at least alam po ng lahat. Prospecting, this is a process of finding. Maghahanap po tayo. It's either online or offline. Okay? So, kumbaga dyan sa barangay nyo, kung nasaan ka or sa ibang bansa ka, dyan sa paligid nyo, pwede mong hanapin. Offline, pag lumabas ka ng bahay, pwede mo siyang ma-encounter. Yung tao na yan, so lang ka humihinga. Yan. Yan. And of course, sa Facebook, pag online, this is a connecting with, magkoconnect ka sa mga tao, and i-identify mo kung sino yung potential, yan, na posible. Yan, na maging interested sa produkto natin or sa business opportunity. Pero para po sa mga baguhan, hindi po tayo agad-agad na mamimili. Okay, na ipo-prospect. Kasi doon po tayo matututo. Dati nga, naalala ko nung baguhan pa lang ako, challenge kami dati. Dapat, marami po kaming makausap. So, syempre, huwag mo rin dadayain kasi syempre, nire-require, kailangan mag-send ng picture. Alam nga naman, kinausap mo yung baliw sa kalsada. Syempre, hindi iba na yun. Hindi na yun counted. So, kumbaga, dito, iaano din natin, i-qualify natin, yan, and i-identify natin sino ba yung possible na pwede nating masharean ng opportunity na meron tayo. So as of the moment, ang maganda nating sharean mga estudyante, mga empleyado, and of course, mga OFW. Ngayon, kung halimbawa may mga housewife, di ba, mga professional tambay na may ma-encounter tayo so long as gusto niya magbago yung buhay niya, and then be it, i-share po natin yung opportunity. Okay? So again and again, prospecting, pwede po itong gawin mapa-online man or offline. Okay po? So talagang i-practice lang natin na nakikipag-usap or nakikipag-connect po tayo sa mga tao na kakasalubong natin or even yung mga nag engage sa atin online. Okay po? So ngayon, paano natin sisimulan? Okay? Kasi po dati talagang ang nag-handle kasi sa amin parang may pagka-teacher type siya. So gusto niya documented lahat. Ibig sabihin, green ang personality niya. So ngayon, totoo naman talaga kasi nga ngayon ang process natin, 'di ba kahit na encounter mo 'yan sa labas, nagpa-gasolina ka, kinuha mo, 'di ba kukunin natin yung contacts niya. And most valuable na contacts ng tao is Facebook. So very important na mag-create po tayo ng prospect list na sinasabi. So ngayon, kung baguhan ka pa lang or medyo nag-start ka since 2025 pa, mas maganda may notebook ka po na prospect list lang siya. Ibig sabihin, doon mo lang isusulat lahat ng qualifiers. Lahat ng qualifiers mo. Tapos bili ka po ng highlighter. Lagay mo na doon, attraction mo na quality leaders. May quality leaders 2026. Ganun. Sulat mo na doon lahat ng prospect mo. Tapos yan, di ba, prospect mo muna siya. Yun naman yung first eh. Pag sumali na yan at maging official leader na, dapat meron ka din panibagong notebook na official quality leaders. So, doon sa prospect list mo, i-highlight mo lang siya. Ibig sabihin, pag may highlight na, nailipat mo na siya kasi official member na siya. So, ganun dati. So, maganda, pwede nyo din po yan ma-apply kasi ang Meta ngayon, ang Facebook ngayon, ay very strict. So, mas maganda, kung ano yung pangalan niya sa Facebook, okay? So, masulat mo po. Para pwede mo siyang ma-follow up, pwede mo siyang mabalikan, then pwede mo siyang ma-reach out pag the moment na magmi-meet up kayo. So, yun naman ang importance ng prospect list. Ngayon, paano gumawa ng prospect list? Gumawa ka ng prospect list sa lahat ng mga ka-case system mo. Mga kakilala mo, hindi mo kakilala, kamag-anak mo, kapatid, kaklase, lahat. Okay? So long as sa tingin mo, kasi syempre kung kakilala mo yan, potential yan na pwedeng maging business partner mo, product user, and great leader. Sulat mo lang po siya. Ngayon, ito po ang foundation kasi ng negosyo natin. Dapat documented lahat. So wag po tayo mapagod na isulat kung sino-sino man yan. Ayan, kung sino-sino man yan na gusto nating share ng negosyo or yung prospect na talaga natin.
Yan. Kung sino ang nasa listahan mo, sila yung magiging future customers, leaders, and team mo. So, dati, nung nag-start pa lang ako, syempre, or excited ka, sulat ko lahat. Tapos, nung tumatagal-tagal na ako, binalikan ko yon. Yan. So, ang dami na pala talagang naging leaders. So, tapos may turo sa amin na, halimbawa, nasulat ko siya ngayong month, March. So, makakausap mo yan within this March. So malalaman mo yung mga taong ready na nag-start agad. Yung mga taong syempre, titingnan muna nila. Yan, kung mag-workout sa'yo, saka sila sasali. Mga ganon na mga scenario. Sulat mo lang sila, ilagay mo lang sa gilid na presentahan ko na, hindi pa ready sa ngayon. Kung ano yung concern niya. Balikan mo after 3 months, after 6 months. Sa akin, pinakamatagal na pasali ko after 3 years. Sumali pa din siya. 'Di ba? Ibang company na. Ibang company na. So, maganda po talaga nagsusulat po tayo. That is so-called prospect list. Okay po? Kasi ang totoong negosyante dapat sa mga ganyan na detailed, talagang, kung nagsusulat nga tayo ng learning sa Zoom, yung mga natututunan natin, ito po, pinaka-importante. Ito isusulat mo na kung sino-sino yung mga leaders mo at bubuo ng big empire mo, kaya wag pong tamarin. Okay? Yan. Never judge people kasi malay mo. Yung iniisip mo palang walang pera, meron pala. Yan. So, never judge. Don't prejudge the person. Ay, wag na yan. Kasi wala mo yung pera. Ay, pasaway yan. Ganito, ganyan. Share mo lang ng i-share. Sabi nga, open lang ng open ang baraha. Kasi ako po, share ko lang po sa inyo, that time na na-share po ito sa akin na ganitong industry, wala po talaga akong pera. May pera man, intended po yun sa schooling ko, sa tuition fee ko. Pero ginawan ko siya ng paraan kasi naintindihan ko kung gaano kaganda yung negosyo, gaano kaganda yung ganitong industriya. Tama? So kanina share ko lang po sa inyo, mabilis lang po tayo. Kanina, side quest namin. So pumunta kami ng mga school, sa mall, ganun. Nagkaroon ako ng sabi ko, punta muna ako sa LCC Daraga. Pagtingin ko doon, may nakaupo sa ko, familiar yung face niya. Ayun pala, teacher ko ng grade 9. Sabi ko, Sir, ikaw ba yan? Sabi niya, oo, ako sabi, si Sir Larry pala siya nung teacher ko ng high school. So, that time, sabi niya sa akin, oh, ano na yung ginagawa mo? Sabi ko, nagninegosyo na ako, sir. Nagnegosyo na din pala siya. So, prospect ko na siya kasi nga, may-ari siya ng coffee shop doon sa may LCC. So, mas quality siya. So, bakit ko siya na-share? Kasi nga, sabi ko, ay, lalapitan ko ba? Mahiya ba ako? Ay, wag na yan kasi teacher na yan. Baka hindi na yan gusto magnegosyo. Only to find out na nag-resign na siya sa pagiging teacher, nagnegosyo na lang siya ng coffee shop. Kaya sabi ko, ay, maganda to. Di ba, quality? So, doon ako nagkaroon ng idea na what if balikan ko yung sa prospect list ko dati. Yan. Kasi yun ang mga teacher ko, sinulat ko yun sa first prospect list ko. So, yun siya. Kaya very important na nagsusulat po tayo. Okay? Yan siya. And of course, yan. So, di ba, may prospect list ka na, may prospect list notebook. Yan. So, ngayon, ang gagawin mo din, i-segregate mo. Okay? Kung ang basura nga sinisegregate, ito din. Di ba? Ito, para at least mas, siya, mas madali mong, maano yung, kung sino yung ipaprioritize mo. Okay? Kasi dito, may tinatawag tayong man. Kung nanonood po kayo ng training ni Sir Joseph Lim, yung, training niya po na every Wednesday, dinidiscuss niya po ito. So, dapat i-segregate po natin. Di ba? Halimbawa, mga kakilala natin, kilala natin na may needs. Kilala natin na may authority. Okay? May needs. So, ilalagay natin siya. Bakit? Kasi, pag mag-start na tayo, message natin yan isa-isa, alam natin na ang kailangan muna natin ipa-priority yung may money. Para at least maano din. So, ang M, money, yung mga taong may pera. O, syempre, ang mga may pera, yung mga emplea, kunyari, yung kaninang na-encounter ko, yung teacher ko. So, may pera siya. Kasi teacher siya. Nagne-negosyo na siya. So, close mo at may tiwala sa'yo. So, it could be your best friend na nagtatrabaho na ngayon, may pera siya. Pero usually, may best friend nga ako, kabatch ko, nandun na sa Jeddah ngayon. Ang scenario niya sa akin, alam ko may pera siya, alam niyang kumikita na ako ng malaki dito. Pero ang nangyari, may tao palang ganun, nahiya siya
kasi hindi niya na daw ako ma-reach. Sabi ko, hindi, tulungan pa natin. So, may mga ganon. So, hopefully, sa mga susunod na araw, maano ko siya, na makapag-usap sa akin na huwag siyang mahiya sa akin. So, ganon talaga pag dati nang nasharean mo ng negosyo, tapos ayaw pa nila, tapos nung kumikita ka na, doon na sila nagkakaroon ng hiya. Ay, nahiya na ako sa iyo. Mga tao talaga, no? Basta ang pinaka-importante, sharean po natin, i-qualify po natin, i-segregate po natin. Yun yung importante. And of course, yung A, authority. Yung mga taong may authority, mga taong kilala at humahawak ng grupo. So, halimbawa, lola mo, si lola mo is head or treasurera or head ng senior citizen group nila sa barangay nyo. Tama? O, yung estudyante, organization, ano siya, leader. Yan. So, part siya ng organization nila sa kurso nila. Pwede mo yon. Di ba? Malalaman mo din kung may authority yung tao. Ma-observe mo siya sa galaw niya. Halimbawa, sa labas, na-encounter mo, hindi mo siya kilala. Pagmasdan mo siya, di ba may kagrupo yan? Kung siya yung nasusunod sa grupo niya, kung saan papunta, kung saan kakain, yun yung may authority. Ibig sabihin, kaya niyang magpasunod. Usually, yung personality niya ay red ang personality niya. Kaya mapapansin mo yan. Kaya mas maganda ma-expose kayo sa mga tao din. Kasi sabi nga, di ba, ako kasi black sheep ako. So, hindi ako nadidiktahan, even my parents. O ano gusto ko, gusto ko. Kung ano yung ayaw ko, ayaw ko. Yung mga ganon. So, kumbaga, mabilis nyo din po yan as time goes by na marami na po kayong pinoprospect. Okay? Doon nyo po yan malalaman. Okay po? And of course, yung needs. Lahat ng tao may need. Halimbawa, ka-encounter po kayo. Ay, be, hindi ko na yan kailangan. Usually, na-encounter ko to sa mga FB ads or mga nag inquire sa posting ko, ganun. May magsasabi niyan, be, hindi ko na yan actually kailangan kasi okay naman na yung buhay ko, malaki naman na yung kinikita ko. Paano niyo yung sasabihin? Ay, alam mo po ba, ma'am, good for you kasi binuhos na po sa'yo lahat ng blessing. Alam mo po ba, ma'am, kung hindi mo na po ito kailangan, alam mo po ba, baka pwedeng ikaw po yung maging instrumento ni Lord na mag-connect or maging bridge para sa mga taong mas nangangailangan nito, ma'am. I know for sure, di ba, ma'am? Di ba? Aanuhin mo yung loob niya, aanuhin mo. Di ba, ma'am? Bago po tayo naging ganyan sa estado ng buhay natin, may mga tao din na talagang naging instrumento ni Lord. Bakit tayo naging ganyan? What if po, ma'am? Kung hindi mo na to kailangan kasi kumikita ka na ng malaki, ang dami mo ng property, what if po, ma'am? Gawin mo na lang po ito para mas makatulong tayo sa napakaraming tao. Ganon. Di ba? So, ganon mag-shape. Kung hindi niya kailangan, edi gawin mo siyang instrumento para makakonect po tayo sa mga may kailangan nito. And with that, ma'am, yun yung pinakamaganda na mas makatulong tayo sa napakaraming tao. Okay? Tapos, ang mga may kailangan, paano natin ma-qualify? Di ba, yung mga empleyado? Sabihin, ay, wala na kaming pera kasi ang taas, ganito, ganyan. Alam mo po ba, ma'am, ang pinaka-solution lang yan is magdagdag po tayo. Okay? Even sa prospecting, doon na papasok. Kung baka malito kayo sa pagpo-prospect, yan, di ba, ililista nyo lang. Iko-qualify nyo na din doon. Doon mo din malalaman kung potential talaga siya. Ngayon, kung ayaw talaga, nag-open ka na ng kung ayaw talaga, edi next. Okay, kasi ang daming tao. Sabi nga ng mentor namin na nagturo sa amin before, ang daming isda sa dagat. Okay? Ang daming isda sa dagat, kaya wag po kayong mag-alala, hindi tayo mauubusan. Di ba? So, yun siya. Basta, ito po yung guidelines natin para ma-qualify natin ng maayos yung mga prospect natin. Okay? Kasi, ang ano naman dyan, along the way, mapapresenta natin sila. Kumbaga, kung hindi mo din alam kung ano yung status niya, yan, hindi mo din, asa ka ng asa na nangako sa'yo, hindi mo siya matutulungan kung hindi mo alam kung ano yung yung segregation niya, yung quality niya na tao. So, halimbawa, may money pala siya, hindi mo inalam. Latag ka ng latag, paano gagawin ng paraan? Yung may savings pala. Tama. So, authority, yun. So, kumbaga, decide ka ng decide para sa kanya, mas dominant pala siya. Kumbaga, ganun siya. Very important to sa pagpo-prospecting. Okay po? Ayan. So ngayon, no worries, mabilis lang tayo. So 'di ba na may notebook ka na, nakapaglista ka na. Ngayon, meron tayong tinatawag na types of prospects. Meron tayong warm market, okay?
Yan, naalala ko yung sa market bag. May isa kaming hubber kasama sa hub. Sabi nung isa kasi nag-a-ads. Sabi niya, Coach, ano yung market mo? Nagtanong kami. Sabi niya, ha? Dito tayo sa Legazpi for sure. Sa Legazpi tayo magmo-market. Nakakatawa, no? So, ang meaning kasi ng market is kung saan siya nag-expand. Kung ano yung ano-anong bansa. Dito lang ba siya sa Pilipinas, local, or international. Kung US, yan, Europe, or sa Asian countries. So, pag sinabi namang warm market, ibig sabihin, mga kakilala mo yan. Okay? Mga kakilala, kamag-anak, kapamilya, malapit sa puso mo, mga kaklase mo, kababata mo, basta lahat ng kakilala mo. So, kada isang tao daw, may 200 na kakilala. Okay? Usually kasi matatanda lang yan face. So, balikan mo lang elementary days, high school, college, nagkaroon ka ng trabaho, lahat ng kakilala, colleagues, ganon. Yan siya. Cold market naman, ito na yung sinasabi ko kanina, mga hindi mo kakilala. Usually, na-add mo lang sa Facebook, tapos na-encounter mo lang sa labas, yun na yun, cold market. From the word cold, cold. Di pa kayo magkakilala. Di ba? Pag warm, warm. Di ba? Malapit sa puso mo. Pag hot naman, iba naman yon. Ang hot, mga tao na kusang lumalapit. Lapitin yon at nagtatanong ng how o nag inquire sa post mo or especially kung nag-FB advertisement ka. So ngayon, itong hot market, di ba? Kasi kung may warm market ka na, may mga kakilala ka na, na-identify mo, nasulat mo na, tapos lahat naman ng mga FB friends mo, yung mga ibang hindi mo kakilala, ma-identify mo din yan sa FB friends mo. Ngayon naman, kung halimbawa, nagagawa mo siya, warm market, cold market, try mo ditong hot market. Kung hindi ka pa naman mag-FB ads, at least, mag-posting ka lang. Okay? Naalala niyo po na nag-attend po kayo sa sa training natin with our with our yung marketing head natin na si Sir Jomar, Sir Edmar ba yun? So, ang 'di ba sabi niya, attention is currency right now. So, 'di ba po may Facebook tayo? So, ngayon, mas maganda, ang Facebook po natin is patunugin natin. Buhay din. Kasi pag nagnenegosyo tayo, nasa na ngayon tayo digital era. So, dapat yung Facebook din natin, okay. Yan siya. So, para at least, kasi yan, pag nagpo-prospect na tayo, for sure kukunin natin. Hindi na kasi uso ngayon yung business card, contact mo ako, chat kita, tawagan, text kita, tawagan kita, email kita. Wala nang ganun. Facebook na talaga. Ngayon nga sa mga estudyante, Instagram. Mm. Ganun na siya. Ganun na kaano yung ngayon, yung generation. Kaya mas maganda, ayusin din po natin yung Facebook natin. Okay, mamaya, no worries, ko naman yan, papasadahan ko. So, basta, pag hot market, pwede po kayo magkaroon ng inquiries sa mga posting nyo mismo. Kasi sa akin, nagma-my day lang ako. Kung may stock nyo po ako, talagang ako ng my day sa mga page ko nagpo-post ako. Kasi mayroon po akong pangilan-ngilan doon na mga nag-how sa akin. Yun siya. Okay? Yan. So ngayon, saan po tayo makakakuha ng prospect? Okay? So, pwede po tayo makakuha ng prospect sa kapamilya natin, kaibigan. Okay? So, halimbawa, may kapamilya ka, si tito mo, na-sharean mo, na-share mo sa kanya, pinoprospect mo siya na may nagawa ka negosyo, tapos hindi interested. Hingan mo ng referral. Tito, since hindi ka pa naman interested, may kakilala ka bang naghahanap ng ganitong opportunity, refer mo naman sa akin. Kunin mo yung Facebook. Ganon. Okay? Facebook, Instagram, yan. So, maganda na ngayon kasi yung Facebook po natin, pwede natin i-connect sa Instagram. So, ngayon kasi yung Gen Z, yung Generation A, na po sila sa Instagram. So, yun naman yung naano ko kanina nung napunta ako sa mga school, sa private school. Yun yung nila. Very private na ang life nila, kaya hindi na nila sila fan ng Facebook. Kaya, at least, maano din natin yung Instagram. Dating site. Oh, dito ako nagkaroon din ng 5 leaders, mga lalaki sa dating site. Di ba? Direct approach lang ako. May script na ako niyan. Pag ayaw, gusto lang ng love life, next na ako. Mm.
Ngayon, sabi nga 'di ba, magaling lang daw mag-shift. Ay, wala na akong ano niyan, wala akong oras ano baga mahabang convo. So, nagde-next na ako kasi madami naman dun sa dating app. Ganon. FB dating. Yan, sa FB dating ako. So, marami ako dating tinuruan din sa FB dating. So, sila kasi, sila yung na-prospect. Ako, andito pa din. Kaya, kung i-introduce ko ito sa inyo, mas maganda, kung magde-dating site kayo or dating app na magpo-prospect, basta ang goal nyo lang is makakuha doon ng prospect. Kung ang goal nyo is makapag-date, lahat naman ang ibibigay doon sa inyo is gusto lang makipag-date. Ganun siya. Okay? Facebook page. So, sa mga baguhan pa lang po dito, mas maganda, improve na natin yung Facebook nyo. Then, at the same time, magkaroon din kayo ng Facebook page. I-post nyo lang. Post lang kayo ng post kasi time will come. Yung mga kakilala naman kasi natin, pag naisa-isa na natin yan, mag-aano tayo sa mga hindi naman kakilala. So, mas maganda, maano din po natin to. Buhayan nyo lang, mag-post lang kayo kasi magkakaroon niya ng organic na inquiries. Okay? Tapos flyers. So sa flyers ngayon, maganda na kasi meron na dito sa amin sa switch on. Ang uso na ngayon, 'di ba po, may business card. Yung business card very formal siya. Meron dito kung napansin nyo, yung ano natin, yung messenger natin, meron siyang ano QR. Yan o, may QR yung messenger natin. So ngayon, yung kasamahan ko dito, ang ganda ng na ano niya, gumawa siya ng card, tapos nakapangalan lang sa kanya, ano, pangalan niya lang, kunyari, Lizelle Cinco, lahat ng, ano niya, social media, TikTok, lahat niya nilagay doon. Tapos, nilagay niya yung ano, QR code ng messenger niya. Tapos pag inano yun ng ano, ng estudyante or kung sino man, diretso na yun sa messenger niya. Pinapachat niya na agad. So pwede po na yun, nyo din yun i-apply. Yon. So survey naman. So pwedeng survey. Halimbawa, sir, napunta ka lang sa ano, kumbaga punta ka lang sa grocery, nag-aantay kayo ng pila. Tapos di ba may kasabayan yan, sir, if you don't mind po, ano, taga ka po? Ganon. Mag-open ka na. Ano, sir, actually, nandito lang ako. Nag-grocery lang ako saglit. Pero, ano, sir, just in case po. Kasi kung halimbawa, estudyante yan or ano, may kakilala ka pong naghahanap ng ganito, ganyan, i-refer mo po sa akin. Pwede din yon. Survey and referral. Ganon siya. Okay? So, hopefully, nakakasunod po tayo para at least, ano, magawa po natin to. Kasi sa lahat po na nandito, and even wala po dito, ayan, even wala po dito sa Zoom event, meron po akong assignment. Kasi magkikita-kita po tayo sa April. Ang next ng prospecting, yung invitation naman. Ngayon, mas maganda, nakikinig po kayo ngayon sa akin. Kasi, para at least ma-workout na po natin na magkaroon na po kayo ng, syempre, business partner din. Kasi hindi nagtatapos na nakasali ka na, naka-executive ka na, or kung ano man yung rank mo. Tapos, syempre, i-workout na natin yung next things to do. So, ito yung very important na at least nakikinig po tayo ng maigi. Okay po? So, ngayon, ayan. So, ngayon, ano yung mga kailangan nating i-consider? Hindi lang add friend ng add friend, hindi lang ano, share ng share na may ginagawa kang something. Ito din po yung kailangan nating i-consider. Okay? So, improve your social media or Facebook presence. Okay po? Kasi, kunyari, ganito. Um, na-encounter natin sa labas. Nag-grocery tayo, nag-Starbucks tayo, nag-coffee tayo, or kung saan man natin na-encounter. Na-share natin sa kanya. Di ba ang una niyang kukunin, Facebook mo, or stock ka niyan? Okay? Sa panahon ngayon, nagtitiwala yung tao the moment na nakikita niyang okay yung Facebook. Okay? Kaya very importante din na at least ma-improve po natin yung Facebook natin or social media. Okay? Kaya dapat yung profile picture po natin ha, hindi aso. Okay? Kasi hindi po tayo nagbebenta ng aso. Okay, so mas maganda improve po natin, mas maganda yung mukha natin. Okay po? Cover photo, pwede naman yung poster nyo. Di ba? Nung nag-enroll kayo, pwede yon cover photo. Ganon siya. Or picture na grupo. Ganon siya. Okay? So, mas maganda ma-improve natin siya kasi yung tao kasi, bago yan maglabas ng pera, tine-check muna yan, background check. Okay? Very important talaga yan. So, improve your posting or contents. Okay po? So, I know for sure, yung iba po dito is, na ano po, through
offline, no worries po kasi yung Facebook naman, mabilis naman siyang i-improve. So, gaya lang kayo ng posting. Si Mentor Juliana, maganda yung mga posting. For sure, tinuturuan din po kayo. Yan. So, i-ano nyo na, sabi nga dito, copy business. Okay? So, ang gawin nyo, di ba, caption ni Mentor Juliana, maganda. Or nakita nyo sa captioning ko, di hanap lang kayo. Yun na yung caption nyo. Tapos, improve nyo na lang kung gusto nyo kayong alisin doon. Tapos, picture nyo. Ganun. Di ba? Ba't ka ba papahirapan? Ganun kasimple. Okay? Maximize all your social media. Okay? Dati hindi man ako nag-Instagram. Hindi ako nagti-TikTok. Facebook lang talaga. Ngayon, talagang na-push na ako kasi nga dumadami na din yung leaders ko. Kailangan ko na din. Hindi man ako ganun kagaling mag-edit. Kala nyo ba, ang galing-galing ko mag-edit? Hindi. Ginagawa ko, download ako ng CapCut. Okay, search ako doon ng business motivation template. Labas na doon. Mamimili na lang ako ng maganda. Okay? Yan. So, mas maganda, maximize lang po natin. Yan si Coach, Angelica. Si Coach Angelica, yung partner po ni Sir James. Yan na-stalk ko siya. Oh. Ang galing din niya mag-content creation. So, gaya-gaya lang. Hindi mo naman kailangan super galing. Okay po? Basta may content ka na maintindihan ng tao. Okay? So, ganun po siya. I hope nakakasunod. Okay? Yan, nandyan pa ba kayo? Yan. So, ngayon, have a consistency of company. Okay ha? Ito very important, sinasabi ko po sa inyo. Okay? Have a consistency of company in product you represent. Inayos mo na nga yung Facebook mo. Monday, nag-post ka. AGG company. Tuesday, nag-post ka, Ascendra. Thursday, post ka, inang ibang products naman, gold. Maging consistent po muna tayo. Okay? Kasi yung tao din, kaya siguro hindi sumasali, kasi nalilito. Okay? Nalilito kung ano-ano yung nire-represent mo. So, maging loyal po tayo. Okay? Kung Ascendra, Ascendra. Okay po? Kung Barley, Barley. Okay? So, I hope naintindihan itong things to consider pag nagpo-prospecting. So, usually, ito pong sinishare ko sa inyo more on online. Kasi kahit nagpo-prospecting po tayo sa field, ang bottom line niyan, may tatawid po natin yan online. Okay? Kasi syempre, i-add mo yan sa GC. Mentoran mo yan. Patan mo yan ng trainings. So, kumbaga, ito na po yung next. So, halimbawa, nagpo-prospecting naman sa labas, mas maganda yung tinuro ni Mentor Jackie na dapat talaga nakabihis ng maayos. Okay? Kasi hindi naman yan nilapit sa'yo or tatakbo yan. Naligo man lang, mabango. Di ba? So, yung hygiene, para at least hindi po tayo ma-judge kung sa labas. Kasi alam mo, lalaki ka, nag-approach ka sa babae, kung hindi po tayo properly in, talagang dalawa lang yan. Mabaskusan, o di ba? Or tumakbo dahil may magnanakaw. Ganon siya. Ha? So, hopefully, nasusundan po ako para at least malinaw po sa atin and magawa po natin siya. So, sa mga, kumbaga, sa online, halimbawa, nasa ibang bansa ka or ginagawa mo to part-time. So, yun, pwede mo tong magawa. Kasi sa free time mo siya pwedeng madagdag na gawin. So, very exciting siya the moment na magawa nyo na. Enjoy nyo lang po yung process. Kasi nung estudyante naman ako, ito naman yung ginawa ko, in-enjoy ko lang. Okay po? Yan. So, sabi nga, di ba, prospect as you go. Okay po? Yung mga tao, sabi nga, lahat ng mga leaders natin, meron na yan. Nakaplano na yan sa atin ni Lord. Hanapin na lang natin. Kaya very important na lakasan. Di ba nilakasan nyo yung loob na gawin po itong Ascendra, maging part ng Ascendius Prime. Ngayon, lakasan nyo din po araw-araw yung loob nyo na maghanap ng mga quality na tao, mga kagaya po natin. Okay? Lakasan lang po natin yung loob natin. Okay? Kasi kanina, di ba, sanay kasi ako sa online. Ayan. Sabi ko, ay, dapat, gawin ko to. Kasi dapat hindi na lang ako mag-isa. Diba? Dapat marami na akong maging kagaya ko din na may results. Ganon. So, in-imagine ko yung sarili ko na i-approach ko yung other self ko. Ganon lang. Sabi ko, ay, kasi ang sabi sa amin, 10. Sabi ko, ay, naka-5 na ako. May 5 pa. Ganon. Tapos nung naka-10 na ako, sabi ko, kasi, may kakausapin pa ako online, bumalik na ako. So, pagbalik ko dito, na ako na fuel up na sabi ko, ay,
Ganun pala. So, yun. Kumbaga, nakakatuwa kasi kanina, nung pag-approach ko sa mga estudyante, mayroon talagang, kahit estudyante, ang ganda ng mindset nila. So, ngayon, dapat wag lang po tayong magsawa, wag lang po tayong matakot na mag-approach. Malay mo, yung makalabit mo dyan sa jeep, makausap mo out of nowhere. Yan. Yung binibilhan mo ng taho, di ba? Pandesal, isda, magpapagasolina ka. Yan. So, nagpapa-car wash ka. Or kung saan ka man napadpad. Diba? Malay mo, yun na pala yung makakapag, paputok ng empire mo, diba? So, yun siya. Kaya mas maganda i-apply po natin tong tinuturo ko. Okay? So, ngayon, meron akong nilagay dito na demo drill. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Para at least ma-figure out nyo kung papaano. Okay? So, dito siya. Nakikita nyo po yung slide ko. Yung Facebook, may nakalagay dyan na Liz 5. Yung Facebook ko, ay hindi. Hindi nakikita. Okay. So, ano ko, yan. Okay pa ba kayo? Yan. I hope nakakasunod. Yan. So, ito very important na at least magawa po natin siya. Yan, magawa po natin siya sa sa free time. Kasi kumbaga nakaka-enjoy siyang gawin. Oo, pag na nyo na, nakapan nyo na, nakaka-enjoy siyang gawin. Ito. So ito yung Facebook ko, dami account ko kasi to kasi pag nag-FB ads. Yan. So ngayon, stock natin yung account ko syempre, yung main account ko. Okay? Yan. So nag-echo yung Yan. So ito yung main account ko. Yan. So nakikita nyo, 'di ba, ang mukha ko. Ang ganda-ganda ko kaya diyan. Oh, 'di ba? So ngayon, ngayon ang kailangan nating gawin, mamaya, pagkatas ng training natin, mas maganda, okay? Mas maganda improve na natin yung Facebook natin. Okay? So, eto po, dapat visible kayo sa online world. Kasi pag yan, halimbawa, na-encounter nyo sa labas, na-sharean nyo lang may ginagawa kayo, mag stock yan sa inyo. Hindi yan maiiwasan mag-stock yan. For sure, legit. Okay? So, gawin nyo lang to. Yan, inayos ko lang yung napili lang ako ng gusto kong Facebook, cover photo, profile picture. Yan, yan siya. Tapos usually ito, hindi ko yan pinapalitan na profile picture ko. Kasi, yan na yung nalagay ko sa mga business cards ko. Pero siguro, papalitan ko din yan. Iko-correct, tatama ko muna yung mga, yung mga tools sa ads. Yan, siguro papalitan ko din yan pag nakahanap na ako. Yan kasi, hindi nagbabago yung mukha ko dyan. Kumain man ako ng madami or pumayat man ako, ganun pa din siya. So, kaya sabi ko, para hindi na maano yung mga prospect, di malito kung sino ba ako, yan na yan. Tapos, kung makikita nyo, yung posting ko, yan, kung makikita nyo yung posting ko, meron akong tinatawag na pin post. Okay? So yan, since ako used to it na nag-ads kami OFW, so pinin ko dyan yung OFW there ko. Minsan si Tita Ara, minsan si Ate Christy Baal. So yan siya, depende sa sa minamarket ko. Since minamarket ko ngayon, Europe, US, yung sa mga first world country, kaya siya. Yan. So bakit ko yan? Ano yung effect niyan? Hindi yan for the yan, pag nag-click sila sa FB ads, pupunta yan sa main account ko. Una nilang makikita na post, ito. Okay? So, dagdag points. Yan. Dagdag credibility. Okay? Yan yung purpose niya. Tapos, may purpose din yan. Maraming engagement, maraming likes, ganon. Tapos, yan siya. Ito, parati ako nagpo-post every 3 hours, depende sa day na yan. So ngayon, naka-side quest kami, kaya ang posting ko ngayong araw, naka-intended siya sa mga estudyante, mga college graduate. So kung mapapansin nyo, ganon. So yan. So mamaya, magpo-post naman ako. Tas yan, more on curiosity lang. Okay? So, yan yung pinupost ko para may engagement lang sila. Tapos pagkita, hindi agad negosyo. Though may pin-post ako na business, I'm doing something, curiosity lang yon. Pero hindi talaga na vulgaran na ganito. Kasi ang mga tao naman kasi, kunyari, pag trabaho, pag ang trabaho sa office or sa workplace is puro trabaho, 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 masusuya or mananawa. So, yung Facebook, ganun din. So kaya baga,
iba-iba yung posting ko. May ito, kanya, pag nakita yun ng estudyante, lo, gusto ko din. Kasi ganito yung manamit sila, ganito sila ka, ano, yun, ganon. Tapos halo-halo yan. Ito, products naman. Para ang minamarket ko naman dito, yung mga health conscious. Yan, ganon. Tapos ito, mga estudyante naman. So, inaano ko lang siya. Inaano-ano ko lang, di ba? Ito naman yung team. So, sa isang araw or every other day, dapat na-flex ko yung team. Hindi man video, pero posting. Para makita nila na, ay, may mga tao baga, kasi na ang cravings nila, sense of belongingness. And ako yun. Kaya ako sumali sa ganitong industry kasi I am a loner before. Okay? So, I enjoy to be alone, pero when the times of my alter ego visit me, gusto ko na may kasama. Okay? Pero gusto ko din mag-isa. So, kaya ako talaga pinush itong ganitong industry. Kaya, very important, makakahanap din tayo ng ganun tao. Kasi may mga ganun talaga. Gusto nila mag-isa, pero gusto din nilang may kasama. So, dito sa Ascendra, pwede ka mag-isa kasi may ka-partner ka. May partner ka. So, yun. So, iba-iba dapat yung posting. Kaya sa mga hindi po dito nagpo-post, mas maganda hindi mo nyo man ma-perfect na tatlo-tatlo kada araw. Mas maganda makapag-ano kayo, makapag-post kayo. Kasi ang totoong labanan ngayon, kung nakikita nyo po si Mentor Jackie, o di ba? Sa Facebook niya pa lang, ang daming inquiries na. So, dun pa lang sa Facebook niya, aside sa isasantabi natin na content creator siya, bago siya naging content creator, consistent lang siya, ginagawa niya yung pagpo-post, ganun, hanggang sa kilala siya. Di ba sa panahon ngayon, attention is currency. Ngayon, paano tayo makakakuha ng attention ng tao? Magpo-post tayo ng magpo-post. Okay? So, paano yan, Coach Lizel? Hindi naman ako mahilig mag-picture, mahihain ako, ang dami pa. Reason. So, no worries. Kasi ako before, hindi pa ako used to it na nagpapapicture. Ngayon lang ako gaganyan-ganyan. Ang ginagawa ko that time, nagpapapicture ako group. Pwedeng group. Pwede naman naka-side view ka. Okay? Yun, pwede yun. So hanggang sa namamalayan mo, nabibuild up na yung confidence mo, hanggang sa namamalayan mo, ganito na. Kaganda ang posting mo. Ayan, ganun. Tapos, yung caption ko niyan, okay? Simula nung graduate ako, simula nung graduate ako, natatawad na ako minsan mag-isip. Grammar and all that. Ang ginagawa ko, meron kasi ngayon chat GPT. ChatGPT, tuturuan mo lang siya, iko-command mo lang siya, kukumand mo muna siya, sino ka? Ako si Lizelle Cinco, ito yung mga hilig ko, ganito, ganyan, I am into network marketing, ito yung ugali ko, ito. Tapos lahat na nang i-feed mo sa kanya, naka-align siya sa ugali mo. Tapos pag may gusto ka, kunyari, may picture ako kaninang umaga, kami na na-post siya na. Kasama ko ngayon yung mga business partner ko, mga estudyante. Gawan mo ako ng caption na maganda sa mga estudyante. Mga ganun. Tapos gagawa na siya, pipili na lang ako. Tapos pag yung napili ko, hindi ko pa nagustuhan, paki-improve nito. Mas maganda yung thought ganito. Ganon. So, ganon ka high-tech na ngayon. Kaya wag po kayong mag-alala. Okay? Kung hindi po kayo marunong, so ang dami na pong pwedeng gamitin. Okay? Yan na video, mga previous video ko pa yan ng dati. Ilalagay ko lang. Yan na video, sinearch ko lang yan sa CapCut. Download po kayo ng CapCut. Search nyo lang, motivation video. Lalabas na yan. Tapos lagay mo lang yung video mo. Ganon. Partida, hindi pa ako naka-pro sa CapCut. Okay? Minamaximize ko lang yung ano, kasi nag-search ako sa TikTok, paano maximize yung free CapCut. So, na-maximize ko siya. Ganon. So, yan siya. Ngayon, paano natin ma-maximize yung pag-add friend? Okay? So, ngayon, halimbawa, tapos ka na, nasulat mo na yung 20 na kakilala mo and all that. Ngayon, maghahanap ka na naman ng mga hindi mo kakilala. Doon na mag-start yung long journey. Okay? Kasi hindi natitigil. Pag nagka-downline ka, hindi naman natitigil sa isa lang. Okay? Dapat marami. May solid na 8 general sa left, 8 general sa right. Para leverage. Okay? Ngayon, halimbawa, gusto mong mag-add friend. Kunyari, ang pangalan mo ay Chona. Okay? Magta-type ka, Chona, Japan. Di ba? So maghahanap ka ng Chona, Japan. Bakit China? Chona, Japan. Tapos pipiliin mo dyan people. Yan. Hopefully makisama yung internet namin. Yan. So ito, ibig sabihin, pag sinalin yan, Chona ang pangalan yan. So, i-view profile mo.
Tsatsagaan mo talaga. So, naka-lock profile siya. Ibig sabihin, very private siya na tao, kaya, maghanap pa tayo ng iba. Okay? Si Chona, yan. So, yan. Chona, Japan. Kunyari, ito, hanap pa tayo. Ganito po ha, gawin po ito kasi para at least magkaroon po ng business partner. Okay? So, ngayon, tinuturuan po kayo ng skills para ma-workout na at least hindi lang po kayo mag-isa. Okay? Masaya po kaya na at least hindi lang po ikaw yung kumikita, magkaroon ka din ng sarili mong i-guide. Okay? So, ngayon, di pa natin nahanap. Ganito talaga siya. So, kung sa labas, pwede mong isa-isahin yung makita mo sa labas dito din sa Facebook. Okay? So, ngayon, ito, sa Hong Kong siya. Ayan. So, ngayon, paano mo siya maka-counter check? Uso na kasi ngayon yung yung mga naka-lock profile. Yun naman yung na dapat, maano natin yung social media presence natin. Kasi, pag yan, nag-stop. Halimbawa, na-encounter natin sa labas, though naka-lock profile siya, pag yan nag-stop, i-add ka niyan kusa. So, kunyari ito. Di ba kung napansin nyo, active siya. Active siya kasi nag-post siya 1 hour ago. So, yan yung mga quality na pwede nyong i-unfriend. Okay? So, okay yung profile picture niya, buhay yung Facebook niya, nag engage siya. So, yun yung pwede nating i-follow. Follow or i-message mo na, hey, mag-hello ka lang, hi. O, aim global, nagne-networking to, potential. Follow ko nga. Yan, ganun siya. Ganun. Tapos, halimbawa, di ba, mapansin mo dyan, may follower siya. Di ba, na-unfriend na natin. So, may follower siya, lalabas lahat ng followers niya. O, di iisa-isahin mo na din yan. Hahanap ka dyan ng mga quality. So, di ba? Ang daming isda sa dagat. O, iba-ibang dagat, yung mga kada tao. So, yun po yung maganda na ma-maximize po natin. Okay po? I hope na clear po sa inyo. Yan. So, ganun po yung way sa pag-add friend. Tinuruan ko lang po kayo para at least kahit papano, ma-maximize nyo yung Facebook din, yung Facebook friends nyo. Kasi, kumbaga, nagkataon ba, nasa labas kayo, pwede po kayong mag-share ng opportunity sa pag lumabas kayo. Pag nasa bahay kayo, di ba? Pag may trabaho kayo, pag gabi. So, maganda din na at least alam nyo na paano mag-expand through online. Yan naman yung importante. So, sa mga FW na nandito right now, mas maganda, ma-maximize nyo po. So, yung tinuro ko, kanina, improve nyo po yung Facebook presence nyo. Very important yan. And of course, yan yung pag-add friend, yun yung manual. Tapos, yun sa labas, sa pagkakausap. Okay? So, ngayon, yan, ito po. May assignment ako sa inyo. Again, kung sino po talaga yung interesado at gusto na magka-direct, okay? Sa mga new leaders po, sa mga nandito sa Zoom event, may direct ka na, good for you, congratulations. Kung gusto mo pang mas dumami yan, mas maganda gawin po natin ito. Okay? So by next month, for sure, meron ako ulit na schedule for skills training. So mas maganda, magawa nyo po ito. Itong assignment ko sa inyo, papacheck nyo po ito sa mga success partner nyo. Okay? Pero since negosyante tayo, at negosyo natin yung chinecheck natin, okay? Ang success mo, hindi naman yan sa upline mo. Kasi ito, sabihin ko lang sa inyo, kung hindi ako may sariling palo dito, wala na ako ngayon. Sabihin ko po sa inyo, yung personal upline ko ay wala na sa industry. Actually, nire-recruit ko nga siya. 'Di ba? So, nung na-invite niya ako dito, ginaid niya ako for several days lang. Hindi naman ganun siya into teaching na tao. Pero nagtiwala ako sa kanya kasi nagbago yung mindset niya, nagbago yung pananaw niya sa buhay, kaya ako nagtiwala. Hindi talaga si Mentor Teen yung direct upline ko before. Pero thankful ako kasi merong mentor na yung mentor niya, si Mentor T, na tumuro sa akin ito. And hindi ko dinepende sa kanya, sa tao na kapag-share nito sa akin, hindi ko dinepende doon yung success ko. Kasi kung dinepende ko doon, edi sana wala na din ako sa industry na to. Kaya hindi nakadepende yung success mo dito sa upline mo, nakadepende pa din sa'yo. Kasi yung mga success partner po natin, yung founding partner po natin, nandyan lang to support us. Pero ang gagawa talaga dito ng journey natin at gagawa ng results natin, tayo po. Okay? Kaya nakadepende po yan sa'yo kung gagawin mo to, maganda.
Kung hindi naman, okay lang. Nakadepende pa din yan sa kung ano yung gusto mong result. Okay? Number one na assignment, make your prospect list. Okay? Mas maganda gawin mo po ito para may maituturo ka. Okay? Yan. Prospect list para at least malista mo na yung mga taong magiging parte ng big empire mo. Then number two, list down 20 names. Okay? Ng warm market nyo or yung mga kakilala nyo. Mapa-online man yan, kasi kakilala mo, baka nasa Norway, baka yan nasa US, alam nga puntahan mo pa. So, yan, friend mo, okay? Or kakilala mo, kapitbahay nyo. Okay, lista mo ng pangalan. Okay? Or, ah, di ba, mga kakilala mo, ilista mo muna. Okay? And unti-untiin nyo nang i-share sa kanila may ginagawa kang other stream of income. Okay? So, counting mo nang introduce. Introduce mo lang, ay, tita, actually may ginagawa ako ngayon. Isa siyang company na ang pinaka-priority namin is talagang makatulong. This is a solution company. Nasa new era na po tayo. Ito po yung mga mentors namin. Ito po yung mga nag-guide. Ito po yung ganito, ganyan. So, yun siya. Unti-unti nyo nang i-introduce. Okay? So, kahit hindi pa naman ganun kalahat, basta nalista nyo yung 20 names, tapos napapaunti-unti nyo nang introduce. Tapos number 3, list down 20 names na na-add friend mo sa FB. Okay? Di ba tinuruan ko po kayo kanina paano mag-add friend? Okay? So ngayon, ilista nyo po kung ilan yung yan, 20 names na add friend. And mas maganda, hindi kakilala ha. Okay? Hindi counted yung in-add friend nyo pa na kakilala nyo. Yung hindi naman kakilala. Para marami tayong chance na may makausap and maging business partner nyo. Okay? And mas maganda na accept na nila ang friend request mo. So, hindi lang po 20 yung i-add friend mo. Okay? Marami. Para at least marami din na may mag-accept na sa'yo. Okay? Tapos, in connection with that, di ba, nilista mo na yung warm market mo. Eh, syempre, mag-i-stock yun. Ano kaya na nangyayari kay Neneng? Nagnegosyo siya. Ano na kaya nangyayari sa kanya? Kumikita na ba siya? Ganun ang haka-haka niyan. Eh, kung ang Facebook mo, nagpa-picture ka kahit newbie ka pa lang, pa-picture ka sa office, tinatawag, nag-video ka, nagpa-video ka sa mentor mo, tinawag ka, nagpa-three things to be grateful. Di ba, pag nag-event kahit po dyan sa Tabaco, di ba, nagtatawag yung host, o share ka naman 3 things, nagpa-video ka, pinost mo. Eh, yung kamag-anak mo, kakilala mo na gustuhan, hala, gusto ko din, no? Yan, nag-post ka, gano'n, intriga sila, o di nagkaroon ng interest. So, yun yung kagandahan na magpapanabay. Okay? Marunong tayong mag-unfriend, nagko-qualify tayo ng prospect, okay? Nalilista natin yung mga kakilala natin, and of course, dapat friend din natin sila sa Facebook. And of course, ito po yung number 4. Create a content na based sa background mo. Kung estudyante ka, o di gayahin mo yung content ko. Kung ayaw mo na mag-isip. Kung mami ka, gayahin mo content ni Coach Angelica. Yan, na-stalk ko siya nung nakaraang araw. Yan, mga ganun. Di ba? So, halimbawa, housewife ka, o di, ano ka, yung picture ng mga anak mo, or naghahain ka ng pagkain. Domestic helper ka, o di, video ka ng sarili mong nagwawalis, naghuhugas. Tapos, gawan mo, lagyan mo ng music. Ang ganda talaga. Monthly man ako sumasahod, pero ang ganda kasi meron pa akong side hustle. O di, maghahaw yung mga kakilala mo, kasabayan mong OFW. Ang goal, may maghaw out of that content na hindi pa member. Okay? Baka kasi nasipin, nag-post si Ate Christy, naghaw ako. Tapos, tapos na, naghaw na si coach. Ibig sabihin, aprobado, hindi. Ibang tao. Okay? Kasi, bakit na po namin to tinuturo sa inyo? Hindi po habang buhay, ano, hindi po habang buhay, magtatawid kayo sa mentor nyo, success partner nyo, ay coach, may pupuntahan tayo. Hindi habang buhay kayo at kayo lang ang i-guide niyan. Ito, sinagi ko na sa isip ko nung nag-join ako po dito, nang dahil sa hindi ko nakikitaan, sorry for my word, nang dahil sa hindi ko nakikita ng so much leadership, yung upline ko, yung personal upline ko, sa previous company, sa sarili ko, sabi ko, ay, hindi naman nakadepende sa kanya yung success ko dito. Dapat ako mismo inaalam ko yung negosyo. Kaya kahit mahihayin ako that time, kahit hindi ako marunong, nagpaturo ako sa may alam. Ginawa ko. Kasi ang sabi sa akin ni Mentor Team, kasi 'di ba, coach ko, yun yung personal upline ko sa previous company. Ngayon si Mentor Team na. Ngayon, hindi kasi yung nagtuturo sa akin. Ama,
Yun. Tapos, hindi natin maano hindi natin control eh. Sabi naman 13, o turuan kita ha, basta pag tinuruan kita, gawin mo yung part mo. Tapos pag marunong ka na, gagawin mo na siya paulit-ulit para mas makasanayan mo. Okay, sabi ko, sige po. Sabi niya kasi, hindi habang buhay, tayo pa din magkasama. Hindi habang buhay, ikaw lang yung tinuturuan ko. Baka mamalayan mo, sa isang kisap ng mata mo, 3 na kayo, 5 na kayo, hanggang sa di na tayo magkita. Kasi sa dami na nang ginagayad ko. So ngayon, kung baguhan ka pa lang or nag-start ka na, mas maganda ma-apply na po natin. I know for sure, ang galing mo na when it comes sa attitude, mindset, baka skills na po ang kailangan natin gawin para magka-resulta ka. Again and again, I'm not talking to hurt you. I'm talking to myself, to my previous self. Kasi kung hindi ko po ginawa, yung tinuro din sa akin before, hindi din po ako makakapagturo sa inyo ngayon. Kasi wala naman po akong masasabi kung hindi po ako natuto. Ngayon po, nakadepende po din yan sa'yo. Okay? Kung ano pong end of 2026, ano pong result mo ngayong 2026? This is sabi nga ni Mentor Jackie, kung okay dapat tayo when it comes sa attitude, sa mindset, and sa leadership. Ngayon, para mas ma-practice po natin yung leadership, yung attitude natin, yung mindset natin, gawin na po natin yung trabaho, yung action. Okay po? Kaya sa next month, ang next natin, lesson ay yung sunod sa prospecting. Ngayon, magtatawag ako dito. Okay? O baka hindi kayo mag-attend sa training ko sa next month, ha? Kasi natakot kayo. Magtatawag ako dito kasi pag ginawa mo to, possible na magkakaroon ka na ng leaders bago yung training ko next month. Kasi, sabi baga everyday is a miracle. Malay mo, inasyaran mo, kamag-anak mo, matagal na palang gusto yun, nahiya lang mag-reach out sa'yo. Tapos naging leader mo na. O, malay mo, yung, water boy na nagdi-deliver sa inyo, di ba, na-approach mo, nasabihan mo may ginagawa kang negosyo. Di ba? O, malay mo, may potential ka pala sa pagko-content creation dahil ang dami naman ng FB friends. Tapos nag-content ka, nagka-interest. Yung dati mo ng Facebook friend, di mo man siya kilala. O, di ba? Yun pala yung niya, calling. Tapos sa Facebook post mo nag-interest. O, di ba? So, ang daming pwedeng mangyari. Okay? Kaya mas maganda, wala namang mawawala sa inyo kung hindi nyo gagawin. Walang mawawala sa'yo, hindi ka mababawasan. Mawawala lang yung potential na income na pwede mong kitain out of this assignment. Okay? Hindi kita tinatakot. Pero nasa sa'yo yan. Okay? So reminder, do this for yourself, to your growing team, and of course, to your goal resolve. Okay? Pass this assignment to your respective SPs. And of course, see you all next month for our next session. Okay po? So, yun siya. I hope, nakasunod ang lahat. Okay? So, masyado ba akong matagal? Okay? Yun, kumbaga, ano, um, ang kagandahan naman po dito, gawin nyo po siya. Okay? I-enjoy nyo lang. Okay? Oh, 'di ba tama si Coach Alice, wala naman pong mawawala pag susubukan lang. Okay, kasi malay mo pag ginawa mo 'to, magkakaroon ka na ng first ever. Downline mo, it's done now na, 'di ba? Yan. So, eto si Ate Christine, naturuan ko na siya dito kaya papagawa ko ulit siya ng ganito. So, for next month at least may marami na siyang may share. Kaya magtatawag ako dito. Nakakilala ko pati dito ang mga coaches kahit kahit kilala ko kayo, nasa GC kayo lahat. Okay? Yan. So, mas maganda, i-apply po natin yung natutunan natin again and again. Result mo po ang tatrabahuin mo, hindi result ng ibang tao. Okay? So, ako po, hindi pa naman ganun, tugatog yung success. Pero, ito lang po masasabi ko po sa inyo. Ginawa ko lang po kung ano yung pinapagawa ng mentor. Okay po? Ginawa ko lang kahit hindi ko naman alam before. Ang sabi lang, gawin mo. Hindi mo malalaman kung paano kung hindi mo gagawin. So, latag na. Pinakita ko naman sa inyo. So, yun. See you next month. Okay? Thankful ako sa mga magiging result niyo po the moment na ma-apply niyo po itong tinuro ko. So, yun lang naman. Thank you so much. And back to our hands up host, Coach Janzil.
Yun, thank you so much, Coach Lizel, SP Lizel, di ba? So, ayun guys, paano naman po ako? Patayit naman ng thank you so much, SP Lizel 5. Ayan, so thank you so much. Grabe, napaka-inspiring and talagang ang daming mga natutunan na ma-apply natin sa ating Happy Network Marketing, di ba? Ayan, so sa mga ready na magbago yung buhay, apply po natin yung mga tinuro sa atin ni SP Lizel 5. Ayan, and I believe, 'di ba, na ano, kailangan natin makapag-take ng picture for our photo ops. Ayun. Alright. Ayun. Photo ops po tayo. So, yun, picture po tayo. Yan, picture tayo. Open cam na po. Mm. Pa-open cam lahat na po. Ayun. Okay, smile. 1, 2, 3, smile. Okay, so lahat na po tayo. Yan, gallery. Open cam na po tayo in 1, 2, 3, smile. Okay, so thank you so much. Yun, thank you so much everyone and yun. Bye-bye. Yeah. Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung aral na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Patungo sa liwanag, abutin ng tala. Pagkatapos pakita sa mundo, puso nagbabaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susulat. Parinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang imposible, sige lang sige.